Hello guys, quick tutorial lang kung paano mag-flash or reflash ng SD card para sa devices like 36S and 36H. So pwede rin to sa mga naunang device na 33S and 35S. Okay, so first, bakit nga ba kailangan natin magpalit ng SD card or mag-reflash? Kasi yung stock card ng R36S is reportedly na sirain. So meron nagsabi na in 3 weeks nasira na yung card nila and hindi na nagbubukas yung device. So para maiwasan natin yung aberya, magpalit tayo ng SD card. So first, ano bang recommended na gig? So at least 64 gig ang recommend kong pili natin. But if you can go for 128, mas maganda siya. If marami kang games na gustong laruin. And then, recommended SD card natin is Samsung Evo Plus and SanDisk Ultra. So, yan yung ginagamit ko sa dalawang device ko. Meron akong 36S and 36H. So, yan, working sila. And so far, wala naman akong na-experience na pangit sa kanila. Then, kailangan natin ng SD card reader. Okay, so bago tayo magsimula, kailangan mo nating i-download itong Rufus para malagyan natin ng ArcOS yung SD card natin. Okay. So ito, download lang natin. Ilalagay ko na lang yung link siguro sa description box. Next is Mini Tool Partition Wizard. So download nyo lang din to. Papakita ko kung paano ito gamitin mamaya. And then, the last one is this one. Download nyo lang kahit ano dito. Ang recommend ko is yung Mediafire and Google Drive. If okay kayo sa Mega, pwede rin naman to. Okay. Mag-work din to kung meron kayong 36 plus na device. Ito lang nida-download nyo nasa baba. Ito naman tayo dito sa SD card natin. So, sa SD card na to, meron tayong 128 gig. 119 lang yung lumalabas dyan, pero normal yan. So, meron tayong SanDisk. So, ang una natin gagawin is format muna natin siya. Okay. So, format lang, exFAT. Okay na yan. Then, start. Okay. Ito yung dinownload natin kanina. Dito, sa Mediafire. So paano ba ito gamitin? Rufus. Okay. So, hanapin nyo lang yung SD card nyo. So, make sure na walang nakasaksak na ibang SD card kasi mako-format yan. Right? So, if meron, just make sure na yung SD card na ipo-format nyo yung o i-reflash nyo yung nandito. Okay. So, 128 nasa C drive siya. Okay, next is select the ISO. So, hanapin nyo yung ISO dito. So, nasa desktop siya, nilagay ko. So, ayan. Open nyo lang. And then, if na-open na, okay na yan. I-start nyo na. So, hintayin nyo lang matapos. Okay, so tapos na yung lagay natin ng ArcOS dito sa SD card natin. Close na muna natin. And then, isaksak muna natin yung SD card sa device natin. Okay, so nasa loob na yung SD card natin. Dito natin nilagay sa right side. So, kasi yung right side, dito yung parang OS natin. And then, dito yung for additional memory. But for this one, I think enough naman na yung 128. So, kahit mag 1 SD card setup na lang tayo, okay din naman yan. Buksan natin, sorry. So, bakit natin pinasok agad yung SD card? So, ayan, para mag-create siya ng mga folder. Ayan. Mag-create siya ng EasyROM partition. Mamaya makikita naman natin yan sa pag maglalagay na tayo ng games. So, make sure nyo rin na yung battery ng
device nyo is hindi pa lobat. Ayan, para hindi ma-break yung device natin. So, hintayin nyo lang matapos. So, after nun, ayan, makikita nyo complete na. And, pindutin nyo lang. Okay. So, ayan na. Meron na tayong ArcOS sa SD card natin. Pero hindi pa tapos. Okay. Tayo muna natin. And balik natin yung SD card sa computer. Okay, isaksak natin ulit yung SD card sa computer. And then, ayan ang lalabas. So, meron na silang letter kasi ginamit ko na yung SD card. Tinry ko kung nag-work. Ayan. So, nag-record na ako kanina and then na-delete. So, ituro ko na lang ulit. Alright. So, pagbukas natin, may lalabas na folder. Usually, or yung mga una kong reflash ng SD card, isang folder lang yung lumalabas. Itong boot lang. And yung EasyROM is hindi lumalabas. If ganun yung case sa inyo, tsaka natin gagamitin yung mini partition tool. Alright, tuturo ko kung paano. So, open na natin yung mini partition tool. Mini tool partition wizard, sorry. And then, yan. Madidetect niya yung mga memory na or yung HDD and other memory disk dito sa computer natin, including this one. Yung SD card natin. So, usually, hindi lumalabas tong EasyROM. So, ano ba yung EasyROMs? Dito natin nilalagay yung mga games. Right? So, what if hindi lumabas tulad nito? Ganyan. Yung boot lang. Gagawin natin is right-click lang and then change lang natin ng letter. So, I change this one to Y. So, tayo natin i-change ng X. Okay. Right. So, pag change natin, lalabas na dapat yan dun sa ating or lalabas na yung folder niya. Okay, so, ayan na. Close lang natin. And then, ayan, makikita na dapat natin yan dito sa gilid. EasyROM. So, siya X, right? Okay, so ano ba makikita natin sa EasyROM? So, ito yung mga games natin or dito natin ilalagay yung games natin. So, ayan guys. Hindi ko mapakita kung paano makuha yung lumang or mga games dun sa lumang SD card. Kasi natapon ko na yung akin and itong ginagawa ko ngayon is pa-reflash lang. And ito, share ko na lang kung paano maglagay ng games. Meron ditong Mega Man 2. Right. So yan, ililipat lang natin siya doon sa folder ng EasyROM. Okay? So nandun na siya. And also, take note na hindi lahat ng games na nandito or madadownload mo is or magwo-work sa device. You need to test muna. Punta muna tayo dito sa panel picker. So, ayan, makikita natin. Kailangan natin pumili ng panel. Pag bukas natin ng SD card natin or pag open natin ng device. So, yan. May tutorial siya. Paano natin malalaman if anong panel yung device natin? So, sa lumang mong SD card, punta ka sa boot and look for this one. So, ito. Dito natin i-check pala. Right. So, dito natin i-check kung anong panel ang meron ka. I-add ko na lang to sa description box. Yan. Okay. And then, so, paano natin malalaman kung anong panel natin? So, punta ka sa boot and then look for this one. So, ayan, meron naman instruction dito. If nakalagay game console or 36S or this one. Ayan. Okay, so open lang natin guys. Nakatiin na natin yung right, yung R1 at saka yung left.
So, ayan, namatay siya guys. So, okay na yan. Pag binuksan natin ulit. Okay na siya. So, ayun lang yun guys. Working na siya. And tapos na ang pagre-reflash natin. So, ito additional tutorial guys. Punta lang kayo dito sa advance or sa device type. So, if meron kayong R36H, yan, yung siselect nyo. Ngayon R36S ang gamit ko. So, itong enter natin. Yan. So, continue. Okay. And then, sa tools, gamma. And then, adjust or enable gamma correction. Right. Optional lang naman to guys. Ayan. So, that's it. Ayan. Enjoy your games. So, ayan. Check na natin yung nilagay nating laro kung gumagana. So, ayan siya guys. So, working. Alright, thank you.